Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Hazel Ocampo. And today is October 19, 2025 and our topic is all about naglaho na ba ang katotohanan? So our concept is all about truth. So yung katotohanan ay nagmumula-mula sa Diyos. Siya ang tanging tunay na Diyos na ang kaalaman at mga salita ay walang pagkakamali, pandaraya o pagkakasalungat. So sa mundo kung saan mabilis magbago ang pamantayan ng tama at mali, ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago at walang hanggan. Si Jesus mismo ang kumakatawan sa katotohanan sapagkat sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Dahil totoo ang Diyos, mapagkakatiwalaan natin ang kanyang mga pangako at matibay ang ating pananampalataya sa kanya. So our Bible readings for today is all about Revelation chapter 12 verse 9 ASND version. Itinapon ang mga napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas na nandaraya sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang mga anghel niya. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God defines truth. So ang Diyos mismo ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. So ang kanyang mga salita sa Biblia ay pamantayan ng tama at totoo. Kapag kumapit tayo sa kanyang katotohanan is hindi tayo malilinlang ng kasinungalingan ng mundo. Second is cultures redefine truth. So sa panahon ngayon is madalas binabago ng kultura kung ano ang tama ayon sa kagustuhan ng tao. So ang dating mali is nagiging tama na lang dahil tinanggap ng lipunan. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat sumunod sa kulturang taliwas sa kanyang salita. And lastly is Jesus is the truth. So si Jesus ang buod at larawan ng katotohanan ng Diyos. Sa pamamagitan niya is nakikita natin kung ano ang tunay na kabanalan, pag-ibig at katuwiran. So kapag nakasentro tayo kay Jesus, hindi tayo maliligaw sa kasinungalingan ng kaaway. So ngayon dako na tayo sa ating application. So yung first application is turn away from the sweet lies of the world. So ang mundo kasi ay puno ng kasinungalingang maganda sa pandinig natin pero nakakasira ng kaluluwa. So for example, sinasabi ng iba na okay lang ang kasalanan basta masaya ka, pero taliwas ito sa salita ng Diyos. So syempre, dapat natin piliin nating umiwas sa ganitong mga panlilinlang at mamuhay tayo ayon sa katotohanan niya. Second is treasure the truth of Christ that sets you free. So yung katotohanan ni Kristo yung nagbibigay ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan. So kapag tinanggap natin ang kanyang mga salita ay sabubuksan ng ating isipan at puso sa kanyang liwanag. So wag nating ipagpalit yung katotohanan sa mga pansamantalang aliw ng mundo. And last is tolerate differences and agree to disagree. So mahalagang marunong tayong makinig sa iba kahit iba yung paniniwala nila. So hindi kailangan makipagtalo, kundi dapat ipakita yung katotohanan sa pamagitan ng pag-ibig at kaputihan. So sa ganitong paraan is na ipapakita natin na ang katotohanan ng Diyos ay may kasamang pag-ibig. So ngayon ako na tayo sa ating last part of our discussion, and our discussion talks about why is it important not to compromise God's truth. God's truth. So syempre, mahalaga na wag nating i-compromise yung katotohanan ng Diyos dahil ito yung pundasyon natin ng pananampalataya. So kapag binitawan natin yung katotohanan is nawawalan rin tayo ng gabay at direksyon sa buhay. So sa panahon ngayon na maraming kasinungalingan at panlilinglang gaya ng binanggit sa Revelation chapter 12 verse 9, si Satanas ay patuloy na nandaraya sa mundo. So kaya kailangan nating kumapit sa salita ng Diyos bilang ating tagulan laban sa kasinungalingan. So natutunan ko sa devotion na ito na mas mabuting manindigan sa katotohanan ng Diyos kahit mahirap kaysa mabuhay sa kasinungalingan ng mundo. Siyempre sa buhay natin is piliin nating maging tapat sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang katotohanan. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ang tanging katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan ng mundo. Lord God, tulungan mo po kaming makilala at panghawakan ng iyong salita araw-araw. Lord God, wag mo po kaming hayaan na manilang kami ng mga matatamis sa kasinungalingan. Lord God, bigyan po kami ng tapang na manindigan sa katotohanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.